Magandang araw lang muli mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan niya itong brake pedal niya, malalim na. Tapos yung handbrake niya, pag hinila mo, mahaba na raw. Ayan mga boss, so hinila ko, mahaba na nga siya. Pag ganyang problema mga boss, ang una yung check upin dyan, itong preno niyo sa likuran. Ang ibig kong sabihin, itong brake shoe niya. Pwede kasing manipis na yon o kaya naman kailangan lang linisan tapos i-adjust. Malaking bagay kasi mga boss, meron kayong mga idea sa mga ganitong klase na problema para hindi kayo palit ng preno nyo. Na kung kailangan lang naman i-adjust at linisin, magagawa nyo na. Siya nga pala mga boss, pag di ko matanggal itong gulong, nilalagyan ko yan ng nut tapos sisipain ko yan dito sa gilid. Isang sipa lang yan, nakita nyo naman di ba? Bitaw agad itong gulong. Importante rin kasi mga boss, nalagyan nyo pa rin yan ng nut pag sinipa nyo. Bumitaw man yung jack mo, hindi ka maaksidente dahil may nut yan. Siyempre, tutukod lang yung gulong sa lupa. Tanggalin ko na itong brake drum mga boss, medyo kumapit kaya pinalo ko Tapos pwede mo na ngayon hilahin yan pag nakalug na itong brake drum mo, diba? Ganun lang ang diskarte mga boss. At dahil nga ako makikita nyo, makapal pa itong brake shoe mga boss, kaya ang ginawa ko dyan, para matanggal ko yung dumi dito sa ibabaw ng lining niya or yung tumigas dito sa ibabaw ng lining niya, niliha ko yan mga boss. Pwede kasing panggalingan ng ingay yan or sipol pag nagpreno ka. Ganun din dito sa brake drum mga boss, kailangan matanggal mo rin yung kumapit na kalawang dyan, gamit ka ng liha para sigurado ka na yung kumapit na dumi dito sa brake drum mo mawas out. Tapos gamit ka ng brake cleaner kung meron pang budget para mas malinis. Tapos gamitan mo siya ng basahan mga boss para hindi naman magmarka yung brake cleaner na ginamit mo. At syempre naman kasama sa spray mo itong brake shoe para mas malinis din yan. Tapos pag tuyo na yan mga boss, pwede ka na ngayon mag-adjust dito sa brake adjuster mo. Pag nag-adjust ka mga boss, huwag naman yung sobra-sobra sa higpit. Dapat yung brake drum, after mo mag-adjust, naiikot mo yan. Pag sumobra kasi sa pag-adjust ng preno nyo mga boss, ibig ko sabihin, pag inilagay nyo nga itong brake drum mo, tapos hirap na hirap ka ipihit yan, kumbaga kapit ang pagkaka-adjust mo, habang nasa biyahe ka dyan, mag-iinit yan dahan-dahan hanggang sa mag-stop na itong preno mo. At sa paglagay naman ng brake drum mga boss, nakita nyo naman kung paano ko siya sinisentro. Diba napakadali lang naman at gaya nga ng sinabi ko, dapat naiikot nyo ng maluwag itong brake drum. At dahil okay na yan mga boss, pwede nyo na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay naman ng gulong mga boss, siguraduhin nyo naman na yung pagkakahigpit nyo ng nut nyan, dapat sure ball para hindi kayo magkaroon ng problema sa bandang huli. Kasi meron akong nagawa, si customer mismo yung nag-DIY ng sasakyan niya. Nag-rotate daw siya ng gulong, tapos pag nagpreno siya, meron daw tumutunog na tak tak. Alam niyo nung tinonoubleshoot ko, maluwag yung mga nut niya. Mabuti na lang malapit lang dito sa amin. Kaya nung chinek up ko nga, hindi niya masyadong nahigpitan yung mga nut. Hinigpitan ko lang yung mga nut, tapos pinaroad test ko sa kanya. Sabi niya naging okay na. O birin nyo. O diba? Malaking gastusin yun kung sakasakali. Unang-una, paano kung bumitaw yung gulong, di na aksidente ka? O kaya naman yung tao na mapagmahal na palitan natin to para mas safe. Sabi ko nga sa inyo sa basic nagsisimula ang lahat ng malalaking gastusin. Pag wala kang idea, tanggalin ko na itong gulong mga boss kasi alam niyo naman pag ako nagsasalita, kahit na hindi naman ako gumagamit or hindi ako nagme-mention ng pangalan, meron taong nasasaktan. Sasabihin niya na naman, mag-vlog ka na lang kasi. Kaya nga tama yung sinabi ng Diyos na ang masama tumatakbo kahit hindi mo siya hinahabol. At ito nga mga boss, kung makikita nyo, makapal pa itong brake shoe niya. Kaya ang gagawin ko dyan, same procedure lang naman mga boss, lilinisan ko yan gamit itong liha. After niya na matanggal ko yung kumapit na dumi dito sa brake shoe, gagamit ako dyan ng brake cleaner. Isprayan ko yan mga boss, para kung sakaling may mga malagkit na kumapit dito sa brake shoe o dito sa lining, matatanggal yan. Ganon din dito sa brake drum mga boss, gagamitan ko rin yan ng papel de liha para yung kalawang at yung mga dumi na kumapit yan matanggal. After nun, i-sprayan ko rin yan ng brake cleaner. Tapos punasan ko siya ng basahan para hindi magmarka yung dumi na kumapit dito sa brake drum. At dahil okay na yan mga boss, mag-a-adjust na ulit tayo. Sa pag-adjust nga pala mga boss, hindi pwede na sa kabilang side masikip, dito naman sa kabilang side maluwag. Hindi pwede yung ganun. Dapat tansyado ng kamay mo yung pag-adjust pag inikot mo itong brake drum. Mahalaga na malakas yung pakiramdam mo kung kapit itong pagkakalagay mo ng brake drum or hindi. Minsan kasi may mai-encounter ka na mahigpit ipasok ang brake drum pero pag pumasok na siya sa loob, maluwag na siya. Paano kung walang budget yung customer, kung kailangan palitan yung brake drum o kaya kailangan ipa-replace? Doon mo ngayon gagamitan ng kaunting talino. Dapat marunong kang magkalkula pag nag-adjust ka ng preno. At dahil sa okay na ito mga boss, i-check na natin itong handbrake. Si customer na yung pahihilahin ko dyan mga boss. Okay na, maiksi na no? Oo.
Before kasi mga boss, nung hinila daw ng anak niya itong handbrake, ang haba na raw. Nang akala nga ni customer, magpapalit na siya ng preno, natawa na lang siya dahil adjust lang pala. O di ba mga boss, malaking bagay talaga na meron kang idea. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari lang naman, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!